LGBTQIA+ communities across the country. So maraming salamat sa suporta ninyo sa event. First question is Ben. Every year po, the OBT cutoff price sa sector. Gaano po ba kahalaga na maging katuwang po tayo, dahil ang gobyerno po, sa sulong ng pagkapantay-pantay po sa bawat Mahalaga yun, ma'am, dahil meron tayong mga vulnerable sectors, no? Kasama na dito yung mga PWD, kaya kailangan merong targeted na mga programa ang ating pamahalaan para sa mga sektor na ito. Para sila ay nabibigyan ng mga oportunidad kung ano yung meron sa mga ordinaryong mamamayan. Despite po ng challenges, pinagpatuloy pa ng OBT ang LGBTQ program. Para po sa inyo, gaano po makahalaga ang pag-ibigay support para sa mga Well, yes, kung nakita ninyo kanina yung interview natin, no, sa ating mga beneficiaries, merong isa doon na narinig ko na nag-stand out. No? Sinabi niya, hindi lang ako bakla, ako ay isang business owner. So nabibigyan sila ng mga oportunidad na ganon na nakaka-contribute sila sa kanilang mga komunidad. And syempre nakaka-contribute din sila sa ekonomiya ng ating bansa. Next question. Thank you. Sir G. Juan Balita, Central Luzon. Hello, sir. Ano yung reaction nito sa panawagan ng Rio Couple, si Asia and Denise, magkaroon ng equal protection and equality ng LGBTQ? Yes, thank you, Sir Jim. Yes, kung nakita ninyo kanina sa ating mensahe ay kinilala natin ang pending bill ni Senator Robin Padilla sa Civil Union Act. Isa ito sa mga batas sana na magkikilala ng same-sex relationships or non-traditional families. Nabibigyan sila ng karapatan sa ilalim ng ating mga batas. Any more questions regarding the Pride event? Ms. Bell? Stephen Star. Bella Criasa from the Philippines. Ang tanong mo lang din, so confident ba kayo this next Congress na may ipapasa na itong proposed bill ni Senator Robin Padilla? Thank you, Ma'am Bell. Sana tumutulong ang Office of the Vice President sa opisina ni Senator Robin Padilla na maipasa ito kung kailangan niya ng tulong din ng OVP para makapagpresenta nito at mapaintindi ito sa iba pang mga senador natin ay willing kami na tumulong. Alam natin, ma'am, na ang problem lang yung support na nito ay ang Catholic Church. No? Paano natin sila i-convince na it's about time na ipasa na nga ni Senator Padilla? Well, hindi na siguro natin kailangan na tayo yung magkumbinsi, no? Kasi nagsabi na si Pope Francis, kinikilala niya ang LGBTQ community. And yun na ang pinakamataas na tao sa buong Catholic Church, no? At siya na rin ang nagsabi na kailangan meron tayong pagrespeto at meron tayong pagtanggap. May he rest in peace. Yes. One last pahabol for the Pride event. Ma'am, for the mga negosyo na tayo program, last time, mention po ninyo may mga programs for 2026 na hindi na kayo pagpapatuloy. How about the mga negosyo na tayo program? Meron po ba siyang nakalaan na pondo for 2026? Meron naman, merong mga pondo ang mga proyekto, pero lumiit sila. So, ibig sabihin nun, liit din yung mga beneficiaries. Meaning na not the amount, still 18,000 for... Yes, oo. Hindi lumiit yung amount ng grant, lumiit yung budget, so liliit din yung beneficiaries. Kumbaga, kung noon meron tayong 49, kung this year meron tayong 49 na beneficiaries, ay baka 20 na lang next year kasi lumiit yung source of fund. Another follow-up sa Pride event question. MC Pipiliper. Hi ma'am, that's Pipiliper. Ma'am, of course, in line with the event, Pride Month, do you support the passage of the SOG Equality Bill that has been pending in Congress for the last few years? I mean, hindi siya mapasa-pasa to third reading.
How about you, ma'am? Maybe know your thoughts about the SOGIE Equality Bill, and do you support this bill na ang tagal nang nakapending sa Congress? Okay. Yes, thank you, Sir Dempsey. Nandoon kanina sa ating mensahe, no, yung pag-review natin sa mga batas na pending at sinabi namin ano doon ang ripe na for support. At tatlo ang nabanggit natin. Unang-una ang pag-amenda sa Safe Spaces Act, ang Civil Union Act ni Senator Robin Padilla, and ang pending na bill o batas na mula kay, anong pangalan nung, sorry, nalimutan ko. Hindi, tatlo yun eh. Yes, Anti-Discrimination Act. So ito yung mga nakita namin na handang-handa na siya and ripe na siya para suportahan at ipasa. Question for the Pride event from the CLTV. Actually, kung sila po sa CLTV Services, you mentioned po kanina the importance of education for the children in the classrooms. Ano po yung programa na susunod po ng Well, unfortunately, ma'am, wala kaming pangarap lang po 'yun. Pangarap 'yun, ma'am, para sa Office of the Vice President na madagdagan yung proyekto namin para mabigyan ng oportunidad yung mga members ng LGBTQIA+ community. Gaano po ba kayo importante na magkaroon sila ng Well, mahalaga yun, ma'am, para sa lahat. Pero karamihan kasi usually ng ating mga LGBTQIA+ youth ay sila din kasi yung merong entrepreneurial spirit, no? So, lagi sila din yung parang inaasahan ng mga magulang na maging breadwinner. And so, therefore, hindi sila nakakapagtapos ng pag-aaral, or marami din sa kanila ang nagiging working students, no, para suportahan yung kanilang pamilya. So, ang nangyayari, nauuna sa mga magkakapatid na inaasahan na mag-contribute sa family income, and nawawalan sila ng oportunidad na makapagtapos ng pag-aaral. Okay. Let's move on to the next topic po, ma'am. Dempsey, Hi, ma'am. About the ICC lang. Of course, there's a pending interim release request from the lawyers of the former president. The Office of the Prosecutor of ICC filed their opposition to the interim release bill, and they cited, among others, you, saying na may power pa rin na Duterte and his family continue to hold positions of power, starting with his daughter, Vice President Sara Duterte. And one of the reasons they cited was that you're the Vice President and that you're a reserve colonel in the Army with strong links to the police and military. Maybe know what can you say about that particular reason by the Office of the Prosecutor of the ICC in opposing your father? Okay. So, hindi ko naman nabasa, no? Pero I will rely on your quote, no? Well, unang-una, we do not deny that I have a position in government in the Philippines. Do I have power or authority? Well, not to a level that we would want to implement our projects and programs. But yes, meron akong katungkulan sa ating bansa. But my power and authority do not Philippine shores. So kung saan man yung bansa na may interim release, ay wala tayong say doon at hindi makikinig yung gobyerno doon sa Philippine Vice President. Mapala ko. Kasi what they're saying is that yung kind of influence that you have daw is could risk bringing real and substantial harm to the legitimate interests of victims and witnesses, particularly sa influence daw ng iyong father, considering na meron daw siyang associates, including his very own family, na may influences pa rin dito sa Pilipinas that could potentially risk the victims and witnesses, especially yung interest po nila. Ayun po yung sinasabi, not particularly. Okay, sige. So, in that case, I do not understand the reasoning behind opposing the interim release because of the position
of the daughter, because right now he is not in interim release, no? He is detained in in ICC detention unit, pero vice president pa rin ako. 'Di ba? So ibig sabihin, kung totoo man yung sinasabi niya, hypothetically kung totoo man 'yan, ibig sabihin meron pa rin akong authority and power ngayon. To ano daw 'yon? To about witnesses? About the witnesses, I mean particularly yung influence daw po ng inyong ama daw po na nag-extend daw po sa kanyang mga associates na may influence pa rin siya sa political speaking, including you and... Wait, sandali, sir. Gagawa tayo ng ibang press briefing, ha? Basahin ko muna yung opposition dahil nahihirapan ako kapag hindi ko siya mabasa yung opposition ng prosecutor. So, erase niyo muna lahat yun kasi, Ma'am, follow-up lang po kay Dempsey. We understand kasi ang daming reasons cited by the prosecution actually pero nababasa. Pero being the daughter ng Vice President, what's your thought na talagang hinaharang nila, of course expected sa kanila, pero sobrang dami ng sinayti ng mga reasons, yung sa'yo, influence ng family, kalyado ng father ninyo, even yung mga kasama siya supposedly pinagkakaroon nila. So, what's your thought on this? Without necessarily, looking into specifics of the reasons cited. well, kung as a lawyer, if I am to speak as a lawyer, it's all but natural for a prosecutor to oppose everything that the defense proposes. Kasi yun yung trabaho nila eh. Whether or not reasonable yun, it doesn't matter to them kasi trabaho nila ang hindi magbigay or magparaya sa defense team. As a daughter. As a daughter, anong nararamdaman ko? Under the position. Well, I am concerned as a daughter. I am concerned that he will not be granted interim dahil he is 80 years old. He is not in good health. He's not been eating well, and he needs support from familiar people, and he needs the care of his family and loved ones. Ma'am, isang sinabi din, sorry. Pwede pa rin daw niyang ma-threaten ang mga victim. You think PRR is still capable of doing that? Noong siya ay Pangulo nga, hindi nga niya trineten yung mga biktima eh. Pangulo siya noon, meron siyang power and authority. Nasa loob na siya ng detention unit. And lalo na kapag nasa ibang bansa na siya, na unreachable sa kanya ang mga tao sa Pilipinas. So, it doesn't make sense to say na magkakaroon pa siya ng influence kung meron siyang interim release dahil nung nandito siya sa Pilipinas, naging mayor siya, naging president siya, at even nung natapos ang term niya, hindi niya kailanman tinanong. In fact, ako pa yung paulit-ulit na nagsabi sa kanya na maghanda ka. Si Harry Roque pa yung isang taon siyang hinabol-habol na maghanda ka. So he never did anything against the witnesses. And follow-up question, Kat Domingo, ABS-CBN. Hi, ma'am. Ma'am, basically, yung sinasabi lang naman po ng prosecution, they doubt that the former president will return to the court kapag nasamon siya, kapag granted siya ng interim release. First, because they claim na sinabi daw ng pamilya nyo na kinidnap siya. Yun naman talaga yung sinasabi repeatedly. Sabi ng prosecution, hindi naman babalik yung nakidnap sa kidnapper kung may chance siyang umalis na. So what guarantee can your family give to the court na yung Pangulo, yung dating Pangulo, magkikipag-cooperate pa rin siya with the ICC if he is granted an interim release? Sorry but I do not understand why the prosecution would oppose the petition for interim release of an accused based on the statements of family members. So, it is clear that he is in court requesting for interim release,
and signifying that he will comply with all the obligations. I suppose, nandoon naman na lahat yon na nakalagay. Yun yung mga obligasyon na kailangan niyang gawin, nakalagay doon sa kanyang petition. So, ibig sabihin, the accused submitted to the power of the courts for interim release and whatever obligations he needs to comply. No? So, kung sinasabi nila na hindi ibibigay ang interim release dahil merong mga statements ang pamilya, it doesn't fall also into the parang reasons kung bakit hindi ibibigay ang interim release. Dapat siguro ang kanilang pinagbabasihan lang ay yung actions and sinasabi ng akusado, hindi at kung ano yung sinasabi ng country where he will be released. Nakakamali na gagamit sila ng rason para ikontrahin ang petisyon ng isang akusado base sa statements ng pamilya. Last two questions on the topic. Aiza Latilla. Ma'am, Aiza Latilla. Ma'am, nasabi niyo po ngayon na ihiwalay muna natin yung statement ng family. Concentrate muna tayo dun sa accused. Nagkaroon po ba ng declaration si President Duterte na siya mismo, kung magkakaroon man or magagrant yung interim release niya, siya mismo haharap at babalik sa ICC para harapin yung kaso na hindi siya hindi haharap. Likely, ma'am, hindi ko rin binasa, hindi ko din binasa ang, kasi trabaho ng mga abogado yan, ng ICC lawyers, no? So, hindi ko din binasa yung petition niya for interim release. I scanned through it but did not really read with comprehension. So, baka nandoon yan because isa yan sa mga obligasyon ng akusado. So, imposibleng wala yan doon and imposible na hindi i-garantiyan na ang bansa kung saan siya papunta dahil they are a party to the Rome Statute. Therefore, kung ano man yung sinabi nila na obligasyon namin ay dapat ginagawa nila. So, baka number one pa nga yan doon na hinihingi sa akusado at sa bansa kung saan siya papunta. Na he will be available for the court at any time. Last question, kayo ko lang. Realistically, how do you think are your chances in securing this interim release for PR? Handa po ba yung pamilya no, at secure kung sakaling mag-station? Actually, kami, mga bystander lang naman kami as family members. Yung client talaga at yung lawyers niya ang nag-uusap at nakakaalam kung ano yung chances nila, ano yung strategy nila. So, I think it is best kung si Attorney Nicholas Kaufman ang sumagot kung ano yung chances nila for interim release. But kami, as family members, sinusuportahan namin kung ano yung napag-usapan. Hindi ko pa siya natanong kung handa siya na hindi mag-grant yung interim release. And, well, sa akin lang, as a lawyer, not as a family member, as a lawyer, bakit ka pa naglagay dyan ng provision of interim release sa iyong batas kung hindi mo rin naman pala yan ibibigay sa mga akusado, lalong-lalo na sa isang akusado na 80 years old na at kailangan ng assistant at kailangan ng caregiver. So, parang napakalaking question nun. Mayroon kang provision for interim release pero hindi mo naman ibibigay sa mga accused mo. And more than that, yung tagal ba na nakadetain siya na nasa pre-trial pa lang is an injustice in itself. Kasi sa ibang bansa or dito sa atin, we have the right to bail.
But doon sa ICC and sa Rome Statute, walang right ang accused to post bail. And then ngayon, release, pero hindi mo naman ibibigay. So, parang sinasabi nila na they are for human rights and justice, and yet it is not provided for the accused. Let's move on to the next topic. VP, ang interim release, good as posting bail yan sa atin dito sa Pilipinas. Is it same as that? Hindi, ma'am. Magkaiba talaga sila, ma'am. Sa bail kasi, magbabayad ka ng bond and then malaya ka na. Sa interim release kasi, wala kang babayaran, ma'am. Basta lang merong tatanggap sa iyo na bansa at magsasabi yung bansa na, yes, we commit to the requirements of the court, and magsasabi yung accused na, yes, I commit to the requirements of the court. Sorry, bansa na parang, like for example, 80% sure that they're willing to accept the former president? Ang pagkakaintindi ko doon sa sinasabi ng lawyer, ayoko magsinungaling so no comment. Okay, let's move on to the next topic. Kung ilan yung kinakausap or at least ano yung status ng negotiations. Yeah, at least figures of the countries. Kahit hindi Base na lang sa base naman doon sa filing ng defense team na nakalagay naman sa website ng ICC, merong nakalagay doon na dalawa redacted, clear siya. Dalawa yung nakalagay doon sa petition. So clear yon. Ma'am, these past few days, nakausap niyo po ba si PRRD over the phone? Ano yung huling pag-uusap niyo? And may sinabi pa siya na baka hindi niya nakayanin sa loob ng matagal sa detention center. Hindi ko siya nakakausap lately sa telepono dahil bumabiyahe ako tapos iba yung cellphone number na ginagamit. So alam niya yon kasi si Kitty ang nakakausap niya lagi at pinapasabi ko kay Kitty na pakisabi na ginagawa namin yung mga Free Duterte Now rally. Move on to the next topic. Red Mendoza. Ma'am, good afternoon po, ma'am. Ma'am, ngayon po, of course, nakaroon tayo ng issues sa Israel and Iran, and of course, maraming mga OFWs ang nagkakaroon ng problema, nakakrapit, ibang mga OFWs natin. Yung Marcos government, parang banjing-banjing lang, parang hindi nila pinapakaramdaman yung mga OFWs na gusto lumigas. What's your take po sa nangyayari sa parang inaction ng government natin sa paglikas sa ating mga OFW po? Well, we are ready to we are ready to support senators with regard to LGBTQIA laws. We are ready to support the DFA, the Department of Foreign Affairs, and the Department of Migrant Workers. Kung ano man yung